Oh, dire diha, diha. Bypass. Gawa sa sige. Bisag tama na sa kuan. Tama sa Villanueva. Sa pagpatuloy ng ating biyahe, currently na tayo dumaan sa may South Diversion Road ng Cagayan de Oro. Ang ating itinerary for today is from CDO, akyat tayo ng Villanueva and then proceed to Claveria. After ng Claveria, tatambay lang tayo saglit doon sa may Dragon's Tail para makapagpahinga dahil medyo mahaba-haba din yung ating biyahe pabalik ng Davao. Currently, binabagtas natin yung National Highway Route 955. Meron itong 71 km na stretch galing Villanueva papuntang Hingoog. Ito yung isa sa mga paboritong pasyalan ng ating mga kapwa riders sa Misamis Oriental dahil maganda yung klima niya. Kung sa Luzon, same siya ng weather sa may Tagaytay. Malamig ang simoy ng hangin at may magagandang mga tanawin sa paligid. Sa bahaging ito ng Route 955, may nadaanan tayong isang vehicular accident. Yung isang sedan, medyo nag-overshoot siya doon sa kabilang lane kaya nagka-head on sila nung isang Kia Bungo. So, lesson learned lang mga higala. Pagdating sa mga twisties na lugar, huwag tayong masyadong magmadali para makaiwas tayo sa anumang aksidente at sakuna. Mga amigo, nandito na pala tayo sa tambayan ng Dragon's Tail. So kailangan natin magkape muna para ma-recharge tayo at makapagpahinga din ng konti kasi mayroon ding mga duyan dito. Siguro makanap tayo ng mga few minutes or an hour. Malaking bagay na yun para maka-recharge yung ating katawan. Tapos na yung ating pagpahinga mga higala. Di namin napansin, naka 2 oras pala kaming nakatulog dito sa tambayan sa Dragon's Tail. So buti naman at wala masyadong mga customer at mabait naman yung owner ng restaurant. Hindi na kami masyadong ginambala, pinagpahinga nila kami. Kasi alam nila pagod kami galing Davao. So maraming salamat po sa owner ng restaurant.
Ngayon, magpapatuloy tayo sa ating biyahe pabalik ng Davao. Pero dito tayo dadaan sa may Hingoog City and Butuan bago tayo umuwi ng Davao. So meron pa tayong 360 km na kailangang bunuin bago tayo makauwi ng Davao City. Di pa man tayo nakalayo doon sa ating pinagpahingahan, meron tayong isang kapwa rider na local dito sa may Misor na napakagaling niyang maglin. So trinay natin humabol, baka sakaling kaya natin. So far naabutan naman, kaso naiiwanan ko yung aking mga kasama. Habang sinusundan ko yung naka-sniper na kapwa natin rider dito sa Misor, tinatamaan yung aking ego, pero nangingibabaw pa rin yung aking pagiging padre de pamilya. Kaya pagdating sa unahan, sinecure ko na magbagal at wag nang makipagkarera dito dahil siyempre pamilyado tayo. Gusto natin pag uwi natin safe tayo. Nawala sa pre mo. Nawala. Ha? Ngadiro to? Ano to dire? Kapoy naman naog. Picture dito. Picture dito. Gani. Lubat ko. Lubat ako cellphone. Dito tato sundan-sundan ay. Dito tato sundan-sundan ay. Ini ang una-una basig di na nato ko hag video tarong ba. Kinal. Anak sanay na sanay. Ah sanay. Anak to dire to bata to taga dire to. After namin magpa-picture doon sa may DPWH boundary ng Hingoog tsaka Claveria, malis na rin kami patungong Butuan. So tuloy-tuloy na yung aming biyahe. Siguro mag-stop over lang kami somewhere in Butuan para mag-dinner later on.
Ha? Ha? At kinailangan na nga nating magsuot ng raincoat dahil inabutan na tayo ng ulan. Takip silim na nung parating tayo ng Nasipit. Buti na lang at hindi naman tuloy-tuloy yung pagbagsak ng malakas na ulan. Naka lang yung buhos niya, kaya patuloy pa rin tayo sa ating biyahe. Right now, nandito na tayo sa may Bunawan sa Agusan. Dumating tayo dito around 8:30 na ng gabi. Mayroon tayong isang kapwa rider na nanghihingi ng sticker. Nahiya naman ako sabihin na wala akong sticker. Dan. Lumayas ako motor eh. Tapad versus. Sa puntong ito, medyo exhausted na ako. Kaya hindi na ako masyadong nagmamabilis magpatakbo. Hinayaan ko na lang yung aking mga kasama na mauna. Dahil alam ko, dun sa unahan somewhere in Bunawan, maraming road reblocking, kaya mahirap na pag na-shot tayo sa butas ng lubak. Ika nga, safety first pa rin tayo. Gusto natin makauwi tayo ng buo. Mag-aalas 10 na tayo nung dumating dito sa may Tagum City. Siguro kahit ilang bisis natin tong ulitin, kahit gaano kahirap, basta kasamang barkada, masaya yung aming ginagawa. Kaya hindi kami nagsisisi na umikot dahil ito yung way namin na mailabas namin yung aming mga stress. Dahil syempre, tutok tayo sa trabaho para sa ating pangkabuhayan, para sa ating pamilya. Minsan kailangan din natin na ma-unwind para sa ating mental health, para sa susunod na linggo meron na naman tayong lakas at
syempre panibagong motivation dahil na-achieve natin yung ating goal. Ano to? Ito to? Ha? Ang total distance ng ating travel for this loop is nasa 920 km. So kinuha natin ito ng 19 hours kasama yung pahinga tsaka yung pagligo natin doon nung umaga sa may Bukidnon. So buti naman binigyan tayo ng lakas ng katawan ng ating Panginoon at lahat kami nakauwi ng safe sa aming mga tahanan. Sana panoorin niyo pa kami sa aming susunod na mga biyahe. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat at adios.